Error H11 to. Yan. So, dinala ito bago mag Holy Week pa. Ngayon lang natin na-check. So, wala kasi si Lakay pa dito. Kaya sinalang na natin. Ayan, indoor-outdoor. On. Ayan, so buhay naman yung power. Remote. Ito. Ayan. May power pan. Buhay ito. Maandar ang pan. Wala yung pan dito. Kinabitan ko na lang ng compressor. Tapos dito, pag tinignan natin kung may signal, set lang kayo sa AC. Tapos tingnan nyo yung neutral at saka signal. Pwede naman sa line and signal. Ayan, oh. Magalaw, ibig sabihin nagko-communicate yan. Basta ganyan nagre-response. Yan. Meron eh. So hindi ito H11. Walang error ng H11 to. Yan. Hindi ko alam kung ano yung eksakto. Baka mamaya wiring lang ang problema. Yan. So nakalagay dito H11 eh. Yun. Pero may signal naman siya. Antayin natin kung aandar. Kinabit ko na rin yung compressor. Hintayin natin. Hindi ko lang ma-check yung pan. Hindi kasama yung pan eh. Pero yung mga sensor, lahat chinek ko na to eh. Parang good condition naman. May power din. Ay, maayos yung power niya. Din, dito sa indoor, okay din naman. May power din siya. Umaandar din yung pan sa indoor. So ito na lang titingnan natin kung umaandar siya. Yan. Umaandar naman to. And yung compressor nag-start na siya. Yun oh. Umaandar to. Kapag H11 hindi manaandar ang compressor eh. So hindi H11 to. Umaandar siya. Baka mamaya wiring lang ang naging problema nito. Yan, tuloy-tuloy yung andar niya. Buhay din, wala namang blinking yung indoor. Wala din tayo nakikitang error. Then, tuloy-tuloy siya. Yan, i-reset na lang natin sa remote to para mo. Ito, yung reset ng remote niya nandito. Yun o, pindutin nyo lang yung button na to. Yun, reset. Yan, so ngayon, maandar to. Pag mandar na ganyan, aandar din ang pan yan. Yan. Yung pan, tuloy-tuloy din to, maandar din, oh. Yan. Bumirit na rin to, oh. Yun, nag-stop na siya. Double check lang natin yung unit. Ayan. Nawala yung signal niya, eh. So, mga may H11 talaga to. Kanina mandar ang compressor. Yung signal dito sa communication, ayan, so ngayon meron na ulit siya. Ayan, gumagalaw. So kapag gumagalaw na ganito, aandar ang compressor nito. Ayan, i-on natin ulit. Yan, mandar ulit yung compressor. Tapos ang problema niya, kapag andar niyan, after niya mandar, lalabas yung H11, then hindi mo na siya mabuhay ang outdoor. Ayan, so medyo masakit sa ulo to. Ayan. So maandar siya. Ang nagiging problem ko dito, actually akala ko okay siya. May error talaga siya na lumalabas ng H11. Maandar siya ngayon. Then kapag ka nag-off ang unit or pinatay natin ang unit,
nawawala na yung, hindi na siya nag-on, nag-H11 na siya. Yan, i-off natin ngayon. Tingnan natin kung magkakaroon ulit ng signal siya dito. And ito, meron siya. Dapat meron siya supply dito. Ayan. Patog na natin. Kita pa na. Ito yung dito pa ako dito. Ito yung input niya. Yan, 296 volts. Ito yan. So sa power supply to, itong section na to. Then dapat to may supply dito. Ayan, meron yung 15 volts. Oh. Ayan yung 15. Then ito, yan yung 8. Meron tayo 15. Nasaan na itong isa? Ito yung 5 volts, 4.9. So meron kompleto. Kapag kompleto ang supply, aandar yan. Ang nagiging problem ko dito, nawawala ng output supply, pero yung input nandito pa rin. Antayin lang natin. Yan. So ini-off ko ulit siya. Mamaya babalikan ko siya. Okay, good day mga katek. Yung ginagawa namin na ito is Panasonic board. Ang error niya is yung H11. Yung nakanote naman dito, error H11. Ayan. Ngayon, chinek namin siya, umaandar. Then, ang issue na problema namin, kapag umandar siya, nakaandar natin ngayon, katulad niyan, umandar ulit siya, may time siya na nawawala yung output supply. Dito, kapag wala yung output supply, naglalabas ng H11. So, hindi ko pa alam. So, ito troubleshoot natin ito kung ano yung eksaktong problema. Kaya lang kakalasin yung board na ito. Iangat natin para ma-troubleshoot natin. Pero papakita ko muna sa inyo kapag nawalan siya ng supply. So, nawalan na siya ng power. Dito sa indoor, meron pa siya. Yan, hindi pa naglalabas ng error. Then, ang problema natin, katulad niyan. Ito, punta tayo sa AC. Ayan, meron siya. 225 volts. Tapos pag pumunta tayo dito sa mismong board niya, ayan, lipat tayo sa DC. Ito yung input na ginagawa ko sa inyo. Ayan, brush lang natin yung DC input natin. Ayan, 297 meron tayo. Ang problema natin dito, kapag meron kayo dito, yan kung meron tayong 297 dito volts na DC, ito yung regulator. Pumasok yan dito. Then, dapat meron yung output nito. Ito, output na to yung 15 volts na nakuha natin kanina. Dapat hindi mawawala to. Problema, walang supply. Yung 5 volts dito kanina, wala din, patay. Ayan. So, wala siya dito. Binalikan natin ulit yung input. Ayan siya. Hindi naman nawawala yung input 297 volts DC yan Yung AC natin, hindi rin ito nawawala dito. Ayan Yung AC natin. Ito. Yan. Meron yan. Tapos, ito. Gamitan natin ng ayan. Katulad yan. AC tayo ngayon. Sukatan natin. Ito yan. Meron yan. Tapos yung signal communication natin, ayan nag-steady siya, nawala din. So, ang ilalabas na error talaga dito, ang ilalabas na error, H11 talaga kasi namatay yung outdoor. Nawalan siya ng output. Kapag nawala yung output dito, totally magka-cut off ang supply nito. Patay ang system natin, patay ang IPM natin. Ang buhay lang sa atin dito na supply yung pinaka-primary. Kaya ang nakukuha nating supply dito, yun yung 298 o 300 volts doon sa primary na DC. DC na dito. Dumaan na ng
diode yan. Ayan. So, ito ang troubleshooting natin ngayon. Ayan. So, proceed tayo sa troubleshooting. I-off ko muna. Then, kakalasin ko tong unit. Ayan. So, baklasin muna natin tong sinalpak kong compressor. Ayan. Maandar ang compressor niya. Ang problema natin, namamatay ang power. Ayan. Tanggalin na rin natin yung reactor. Ayan. So, ganito yung board niya. Dito, wala naman tayong nakitang shorted dito eh. Kasi kung may shorted tayo dito sa secondary, ayan, itong part na to secondary. Kapag may shorted tayo dito, automatic yan, hindi na magkakaroon ng supply. So, dito sa primary na chine-check natin, meron tayo. So, ibig sabihin ito, kapag ganyan, para lang mas madali nating ma-troubleshoot o maintindihan. Ang possible na nagkakaproblema dyan, itong regulator. Kasi wala tayong ibang pwedeng makita na problema dito. Yung regulator niya, ito, ang number niya is STRB 152. Yan. So, ang gagawin na lang muna natin dito, papalitan ko tong regulator kasi no choice tayo eh. Talagang magiging problema natin o ang procedure na gagawin natin is tawag dito yung trial and error. Ayan. So sa troubleshooting natin kasi meron siya supply dito sa primary. Ayan. Pagtawid dito sa transformer chopper, nawawala yung supply. Kasi kung nagkaroon ng problema sa regulator, wala talagang output yan. Kung meron naman kayong shorted dito sa secondary, ito, yung section na to, papasok dito, papasok sa IPM, automatic hindi magkakaroon ng supply yan. Patay ka agad yan. Or fluctuated supply. So kapag ganitong issue na kapag pinahinga mo, sumaandar, then kapag uminit siya, namamatay, ang possible na pwede nating tanggalin itong regulator. So kahit anong gawin natin sa tester, hindi natin makikita sa tester to eh. Hindi natin ma-check sa tester. Ang pwede lang natin gawin, baklasin yung IC na to at palitan. Kaya lang wala tayong stock nito. So i-actual lang ang gagawin natin dito. Trial and error. Papalitan ng IC. So gagawin natin ngayon, actualan muna natin ng spare part. So may stock pa tayo dito. So nag-iisa na lang to. Hindi kasi siya common na nasisira kaya hindi ganun kadaming stocks natin. Gagawin natin, kakalasin ko muna siya yung regulator na to. Tapos papalitan natin. Kasi pagka ganito, yung mga ganyang issue, ang kadalasang problema dahil na i-check natin, regulator. Kasi yung mga resistor niyan, kung mga nag-change value resistor niya, usually ganyan din ang sistema niyan. Hindi din talaga aandar ng diretso or hindi nyo makukuhanan ng tamang supply yung output. So ito kasi tama ang output supply eh. Meron siyang 15 at saka 5 volts. Yan. So ang sintomas nun, yun yung kapag may mga capacitor o resistor na nag-change value, ang nagiging issue niya, pwedeng nagha-high voltage or naglo-low voltage. Pero kapag ganito na totally nawawala yung supply niya kapag tumagal ng mga 5 to 10 minutes, kadalasan ang possible na pinanggagalingan regulator. Kaya ang kakalasin natin itong regulator and sasalpakan natin ng bagong regulator kung magtutuloy-tuloy na siya. So bubunutin ko lang. Yan. Okay. So ang number niya ay medyo blurred dito. STRB 152. Ayan o. STRB 152. So papalitan na lang natin siya. Ayan. So ito na ipapalit natin na regulator. Ayun. Okay. Tutuklop yung isa. Ito.
hihinang na lang natin siya. Ayan. Yung problema ko, naputol yung isang ito na tuklap. Ayan. Ito. Lalagyan na lang natin ng jumper to. Ito. Jumper na lang natin ng okay. Yung check lang natin kung may umikit. Okay naman. Isa kasi naputol eh, yung printed circuit. Tumuklap pagkaka ano ko, tanggal nung isang IC, nung IC. Ayan. Linisin lang natin ng konti bago saksak natin ulit. Ayan, okay. So, assemble na ulit natin. Dito, ito yung mga resistor na possible na pwede nyo ring i-check. Tuturo na rin natin dito. Mamaya, kung sakaling maglolo ko pa siya, pagkakabit natin itong regulator, so, i-check natin din itong mga resistor, itong capacitor. Ayan, then, yung photocoupler na to. Ito. Yan. So, ito kasi yung pinaka-correction niya o nagko-control doon sa regulator. Ayan. So, paandarin na muna natin. Ayan. I-check na lang ulit natin. Kapag nag-normal ang supply nito, ang gagawin na lang natin, observation na lang. So, balik ulit tayo doon sa ginawa natin kanina. Punta tayo sa DC voltage para ma-check natin kung tama yung mga output niya. Yun. So, yung kanina, ito yung chinek natin doon sa regulator natin, yung input supply. So, yan 302 yung input supply, tumaas ng konti yung supply natin, no? Tapos eto na yung output. So ito yung sinukat natin kaninang supply na ayan, so wala namang pinagbago, 15 pa rin yung output nya. Then ito yung 5 volts, ayan, 4.9. So dito tingnan natin yung isang supply pa, negative. Diode. Ayan, meron tayo 6.9 dito. Tingnan lang natin negative sa kabila. 3.3. Okay, ito yung isang 15. Negative 15 volts. Ayan, nandito pa rin. Kompleto tayo ng supply. Yung isa, ito 15. Ito ay 8 volts pala ito. Yun. Tapos yung 5 volts natin, yan, 4.9. So, kompleto tayo ng supply ulit dito. And, pagka ganyan kasi siya, pag gini-on natin, kung may supply na, tingnan nyo, walang nilalabas na error, hindi siya nagkakaroon ng blinking. Kasi meron tayong supply doon sa outdoor. Kapag nawala yung supply natin sa outdoor, saka lang lalabas yung blinking dito, then, yun yung ma-determine mo yung error niya.
So, ang error niya nilalabas kanina, yun nga yung sabi ko sa inyo, H11 yun. Yun din naman ang pinaka-complain ng customer na problema, H11. So, ang gagawin natin ngayon ay, teka, pasamantala i-off ko muna sa remote. Ayan. Then, para hindi na tayo mag-reset. Kakabitan ko ulit siya ng compressor. Ito. Para ma-observe natin. Ang hindi ko lang matitesting dito, yung pinaka pan-motor natin. Red. Ito yung W. Yan, okay. So, observe natin ulit. I-reset na natin yung pinaka-unit. Ito, pag nag-reset naman kayo nito, pindutin nyo lang to, AC, reset. Press nyo lang siya. Yun, reset na yan. Then, saka nyo i-on. Ayan. So, nag-reset na siya. Yun, mandar na agad. Okay. Ito. Yung output ng fan, ito yan. Yan. Yan, tuloy-tuloy yung andar niya. Then, observe na lang natin to kung babalik. Usually, kapag katulad nito, umandar siya ng yung kulang tong ilaw natin. Ayan, usually kapag umandar yan ng mga 5 minutes, then, ini-off natin. Kapag i-off natin yung unit, dun yung nawawalan siya ng output. So, kapag nawala yung output supply, dun lalabas yung H11. So ito, napanta na naman natin ng regulator, kaya ang gagawin naman natin ngayon, observation na lang. Ayan. So yung number ng regulator is TRD 152. Ito yan, so ganito siya. So ito naman, hindi ko lang alam kung may mabibili kayo online, pero ang kailangan yung parts dito, original na ganito. Kaya medyo mahirap humanap ng original nito. Ang original nito, usually, ang sulat dito ay kulay puti. Dito, kulay puti, na kahit basain nyo ng lacquer thinner, hindi siya nabubura. Ayan, doon makikita kung original yon. Kasi mayroong kulay puti siya, then pag binasa nyo ng lacquer thinner, nabubura yung number. Ayan. So ayan, tuloy-tuloy siya. Ayan, susubukan natin i-off sa remote control ulit. Ayan. Then, papatayin natin sa supply. Ayan. So, off na ulit siya. Then, bubuhayin ulit natin. Usually, pagka ganun ang ginawa natin, on and off, pag binalik natin, nawawalan siya ng supply. Tingnan natin kung babalik sa normal siya. Ayan. Yung sini-check natin dito na signal kanina, ganun din. Ito. Ayan. So 1,000 tayo para dali natin makita. Ayan. Yung neutral at saka signal. Kapag gumagalaw na ganyan yan, may communication. Pero kapag ka nag-steady yan, dito, hindi gumalaw yan, ibig sabihin walang communication, maaaring patay ang outdoor nyo. Tapos, tatagamitin natin ng digital ulit. Punta ulit tayo doon sa DC. Ay, AC. Yan. Ito yan Ayan meron tayo. 231. Tapos dito, balikan lang ulit natin yung mga supply na chinek natin kanina. Kung hindi nagbago. Pag hindi ito nagbago, hindi nawala, okay na to. Ayan. 303 volts. So, dapat meron tayo ulit output dito
kukunin natin yung output na nakuha natin kanina. Yan, yung 15.3, ito pa rin siya. Yung 5 volts. Ayan, 4.9 volts. Tapos yung 8 volts. Ito yung 15, ito 8. O yan. Okay, so hindi nawawala yung supply natin. So kapag kaganyan, ibig sabihin niya na under yan. Antayin lang natin na mag-on ang compressor ulit. At pag nag-on ang compressor ulit nito sa pangalawang pagkakataon, okay na. Kasi kanina, isang beses lang siya. Yan, umandar na. Okay? Yan, umandar na. Ayos na siya. Yan, tuloy-tuloy ang andar ng compressor. Ayan, okay na tayo. Ayos.